Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, manalangin at magdasal. Saan tayo naroon, bago tayo pupunta sa ating paroroonan, magdasal tayo na tayo ay hindi mapapahamak, na tayo may iligtas, magpasalamat tayo sa Diyos, tumawag tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Nasa kalakasan na tayo sa kahinaan ng ating pangangatawan, nasa sakit man tayo o nasa galak, lagi nating ipanalangin ang ating mga sarili, ang ating kapwa, at higit sa lahat, ang kabutihan ng kabutihan di kumun. Huwag tayong magdasal, huwag tayong manalangin ng sarili lamang. At paniwalaan natin ang sinabi ng ating Panginoon. Kung tayo ay nangangailangan, kumatok at tayo ay bubuksan. Maghanap at tayo ay makakita. Tumawag sa Diyos at tayo ay kanyang tulungan. Tayo ay kanyang pakinggan. Magiging taimtim, magiging matibay ang ating panalangin at ang ating pananalig sa Diyos. Huwag tayong magdasal, huwag tayong manalangin na nangangamba tayo, na nag-aalinlangan tayo. Manalangin tayong may nagbuong puso, may pagtitiwala at panalalig sa Panginoon na tayo ay kanyang tulungan. Marami na sa mga pagkataon sa banal na aklat ating mga babasa na ang mga taong hindi nagkulang sa kanilang panalangin, pinapakinggan ng Diyos. Ang masama lamang sa atin o ang hindi lamang maganda sa atin, manalangin lamang tayo para sa ating sarili. Ang kasakiman ay ayaw ng Diyos. Kung makasarili ang ating panalangin, kung ikaw na lamang ang laging busog, kung ikaw na lamang ang nasa itaas yun ang panalangin sa Diyos, ay magsasawa din sa atin ang Panginoon. Isipin na lamang natin ang nakikita ng mga disipulo kay Jesus sa kanyang kapanahunan. Laging nanalangin si Jesus. Pagkatapos siya ng lahat ng kanyang mga gawain sa hapon, akyat sa bundok manalangin, matapos mag-uumaga na o madaling araw na bago magsimula ng kanyang mga gawain. Kung ang Diyos, kung si Jesus na isang Diyos, tunay na Diyos na nagiging tunay na tao, nananalangin, tayong tao lamang. Gawa lamang tayo ng Diyos at tanging Diyos lamang ang magkaloob sa atin. Kaya hingin natin sa pamagitan ng panalangin. Ngunit huwag yung manalangin tayo na umaasa na lamang tayo ng Diyos. Sabi nga, gumawa tayo at bahala na ang awa ng Diyos. Ang gawa sa atin, ang awa sa Diyos. Hindi ang Diyos ang gagawa para maawa siya sa atin. Tayo mismo, gumawa tayo ng paraan. Solusyonan natin ang ating mga pangangailangan. At kung manalangin tayo, huwag tayong manalangin ng kasamaan ng kapwa. Hindi magandang panalangin. Mamamatay sana ang ating kapitbahay. Magdanakaw, ngunit pinapayaman ng Diyos. Mandarambong, ngunit sa Kanya ang lahat. Maraming sasakyan, maraming ari-arian,
Ito ako, nagsisimba, nagdarasal. Ganito pa rin, pulubi pa rin. Hindi ganyan ang manalangin. Ika nga'y sa lahat ng bagay sa ating panalangin, nandan yan ang una, may pagpapakumbaba. Kaya nga tayo nanalangin dahil mababa tayo. Huwag yung manalangin tayo na agad-agad. May examination tayo, pupunta tayo sa simbahan. Panginoon, papakapasa sana ako. Pag hindi ka makapasa, Diyos ang sisihin mo. May mga panalangin tayo na hindi nauukol. Kaya hindi bubukol. Kaya sa ating panalangin, huwag tayong aasa sa mga aklat dasalin o sa mga Biblia o sa mga ano. Manalangin tayo na mismo ang ating puso ang humihingi. Sapagkat ang ating puso, tayo lamang ang nakakaalam kung ano ang ating pangangailangan. Manalangin tayo sama. Gagawin natin gabay sa ating panalangin. Ang panalangin itinuro ni Jesus. Ang panalangin ng Panginoon. The Lord's Prayer. O yung tinatawag nating Ama namin, Our Father. Nanalangin tayo ng pagkalahatan. Hindi, Ama ko, akin ito. Ama, pahingi nito. Ama, pahingi ng ganito. Manalangin tayo. Isabayan natin ang ating panalangin sa kabutihan ng ating kapwa. Huwag tayong magiging makasarili, huwag tayong magiging maramot. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sundin ang kalooban mo. Sundin ang kalooban mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin, ng amin, hindi ng akin, ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. Kailangan magiging karapat-dapat tayo sa ating kahilingan. Kung hihingi tayo ng kapatawaran, magpapatawad tayo. Kung hihingi tayo, magbibigay tayo. Magbibigay sa kapwa. Sapagkat walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ang sabi ng ating Panginoon, ang anumang ginagawa mo sa kapwa, ginagawa mo sa akin, sa Diyos. Ang hindi mo ginagawa sa kapwa, hindi mo ginagawa sa akin. So kung manalangin tayo, may malinis tayong puso, taimtim ang ating panalangin, matibay ang ating pananalig, at pagtitiwala na ipagkakaroon sa atin ng Diyos. Huwag tayong manalangin na nag-aalinlangan tayo, na nagmamaramot tayo. Huwag tayong humingi ng kapatawaran ng ating pagkakasala. Kung tayo ay hindi nagpapatawan sa mga nagkakasala sa atin. Sapagkat ang panalangin ay pakipag-usap, pakipag-ugnayan sa Diyos. Nakipag-ugnayan tayo sa Kanya, humingi tayo sa Kanya, kaya magiging matapat tayo sa ating kahilingan. At kung hindi kaagad tayo mabibigyan ng ating kahilingan, itatanong natin sa ating mga sarili. Tingnan natin ang ating kapaligiran. Sapagkat may mga pagkakataon, marami ang pagkakataon, na ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang ating kahilingan sa ibang paraan. May sariling paraan ng Diyos para sa atin. Manalangin, magtiwala, mananalig tayo sa Kanya.